Ayan po, tama na, sobra na. Ayan po ang pinapaywatig ng mensahe dito sa kantang ito na create ni running Senator Jimmy Bondoc. Kaya ito po ay tama na, sobra na. Grabe, di ba? Nakakalungkot lang at ng Tatay Digong natin ay nililitis sa ibang bansa. Kaya bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikikulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarin nila'y nakakaya kapay. Ayan po, ibalik nyo si Tatay Digong. At heto naman po, at pakinggan natin ang mensahe. At nagpahayag po si Ronald Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, dyan sa rally nila kahapon dito sa Maynila. At heto po, pakinggan po natin. Kung sabihan kayo na bring him home, na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yun, Kung nangyari, huwag mo nang pigilan kasi madadamay ka lang. Kung hindi, makakasama ka dyan sa Netherlands. Mainit din kasi mainit din kasi itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, lalo na sa mga makakaliwa. At ang mainit din naman to kumbaga si Trillanes ang may kagagawan lahat ng ito. Kaya mainit din to si Senator Ronald Bato de la Rosa. hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa aeroplano. Yun lang. Sarili nating pulis. Kasi napag-utusan lang ng mga yan. Imagine, may mga pulis na yung mga pumigil sa kanya sa loob. Marami po ang naiyak. Pero nagsinungaling po at nagsalita si Fajardo na pawis lang daw ang lumalabas. Tapos, meron bang pawis na lumalabas sa mata? Yun po, nakakapagtaka po. Grabe ang kasinungalingan. Para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi Yeah, ito pa to. Isa pa tong si Pangulong Marcos. Tara, nabola at nabudol niya rin si Bato de la Rosa rito. hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. So, yan yung unang sinabi niya kay Ronald Bato de la Rosa. Di ba? Siguro, mga ganyan wala pa siyang tama. O talagang may tama na siya niyan. Kaya nakukuha niyang magsalita ng ganyan. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Yun, di ba? Ang lakas na ng tama, Interpol. Di ba? Hopya. Diga, dali. May mali. Yan. Di ba? Ang lakas ng tama. Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Kahit nga kaming normal na mamayan alam din namin kung anong Interpol Ito pa kaya si Ronald Bato de la Rosa, nabubulahin niya, dating PNP chief. Di ba? Huwag niyo akong lukuhin! Kung
Hindi lang unconstitutional ang pinaggagawa, hindi lang illegal ang pinaggagawa. Talagang binobola pa ang taong bayan eh. Talagang sinungaling. Tol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpaprison ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Siyempre, isa lang. Pagka umatin ng mga rally at saka mga pangangampanya, pag dumating na si dating Pangulong Duterte, yan, sanib puwersa na. Talagang dinudumog na ng mga tao. Ganyan kalakas si Pangulong Duterte. Heto namang sa kabila, siguro nakakainggitan na nila na malakas nga si Pangulong Duterte. Kaya iyan ang unang tinitira ngayon, si Duterte. Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, Kasi kapag ang isang gobyerno bangag na sa kapangyarihan, talagang sakim na, wala nang iniintindihan. Wala nang iisipin yan. At wala nang iisipin kung ano ang yung kapakanan ng ng mga taong bayan. Hindi na nag-iisip yan. Bangag nga di ba? Bangag sa kapangyarihan. habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa dahil nandun ako sa Davao. Kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Oo, tama. Yun lang. Talagang hindi na dumiretso si Senador Bato de la Rosa. Dahil nga talagang totohanin na. Pero nalaman naman ni Pangulong Duterte noon nung magsalita siya sa Hong Kong. Sinabi niya naman na meron na raw siya warrant. Sinabi na rin sa kanila. Pero talagang dahil sa talagang ayaw na ni Pangulong Duterte na madamay ang mga pulis at ito rin si Bato de la Rosa ay ayaw niya na rin madamay. Kaya diniretso niya pa rin. Kaya ito ngayon, paglilitis sa kanyang dito sa Netherlands, malamang hindi niya na idadamay ang mga dating pulis niya. Mga dating mga sundalo at mga pulis niya. Ulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ako habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Bakit nakakapagtaka? Nandiyan pa lang siya sa dito sa Pilipinas nilakad niya. Bakit hindi pa rin umubra? Kumbaga hindi pa rin nahabol sa pag-akyat ni Duterte sa eroplano. Yun lang nakapagtaka. Talagang minadali rin talaga ng mga alipores ni PBBM. Talagang minadali rin. Siguro natunugan din na nilalakad din ni Bato de la Rosa yung petisyon. Una-unahan din sila ang nangyari. Pero sawing palad naman, talagang hindi talaga umubra. Hindi talaga nakahabol. Dahil nga sa illegal ang ginawa ng gobyerno. Kinordinate ko yung ating mga abogado, sila Torretorion.
Pero nung kinarga na siya, wala na ako, ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao nakakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa daig. Sabi ko, merong nagkukomunikate sa amin dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Pero dapat makakahabol eh. Kung hindi lang talaga minadali ng mga PNP ang ginawa nilang paglagay dyan sa Villamor Airbase eh. Dapat dinaan talaga nila sa mga competence, judiciary authority. Talagang minadali rin. May mali at violation ang mga ginawa ng gobyernong ito. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. At nakakagalit. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo, Kap, ano ang tingin mo dito? Ama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo? Na siyempre, hindi na muna lalabas ang tunay na kulay niyan. Kumakandidato pa lang eh. Siyempre, mabait pa yan. Todo pakikisama pa niyan sa mga Duterte noon, di ba? At sa'yo, Bato de la Rosa, nabudol ka nga. Dahil todo rin ang pakikisama sa'yo niyan. Eh, hindi pa presidente. Kaya ganyan ang ugali niyan. Sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam kay Sisi sa ating bansa. Oo. Hindi. Eh, kahit ordinaryong tao eh, alam naman niya na hindi pwedeng makialam ang mga ibang bansa rito, lalo na yung ICC na yan. Pa siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya yan kami. na. Oh. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo, Ito, kahit wala nang buhok si Bato de la Rosa, tumupunan niya pa rin. Ang lakas ng tama. Ibig sabihin, ang tingin niya kay Bato de la Rosa, may buhok sa ulo. Pero sinabihan siya, kada buhok niya, hindi mahahawakan ng ICC. Eh di malakas nga ang tama, di ba? or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako papayag na Nako, papasok ang ICC dito. sinungaling Alam mo, talaga. dagdag niya. Oo, tama. Kasi, Sinungaling siya. Kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, Pero nabalitaan ko, hindi na siya ang susunod sa ICC. Dito na siya, mga marami kumakalat sa social media, na dito siya lilitisin dito sa Pilipinas. Yun lang. Dapat talaga, solid moto tayo dyan sa PDP para maharang ang impeachment kay Inday Sara. naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago?
O, hindi na tayo magtataka kung bakit biglang nagbago. Nakapwesto na eh. May kapangyarihan na eh. Pero, syempre, hindi pa lumalabas ang sungay dahil ang target niyan kung paano sila makakakurap sa pera. 'Di ba? Kung paano sila makakuha sa gobyerno ng pera. Eh bumabawi pa lang 'yan. Kaya kumbaga hindi pa nakakakubra ng mga pera 'yan. Kaya ganyan pa kabait 'yan noon. Pero etong mga nagdaang araw na, 'yun na. Pero nabulgar naman. Ang laki kasi ng kumbaga garapala na kasi ang pinaggagawa nila diyan sa pagkukurap nila eh. Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder Tama. ng gobyerno. Oh, yan isa pa yan na. Talagang Ayaw sakim. nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila Hinaharang. yan sa People's Initiative. Oh, yun. Doon Unang-una. Litsi-litsi. Sinisimulan muna yan sa initiative para hindi na makapurma ang mga kalaban nila ay mga ibang tatakbo sa gobyerno. Sinimulan nila yan sa initiative. Ano nangyari? Eh, nabulgar din pala sila eh. Nayari din sila ron. Kumbaga may bayad yung mga pumipirma sa pamamagitan ng akap, ayuda, yan. Pero nagpapapirma, ginamit pa nila yung mga barangay captain para magpapirma sa mga constituent dyan, sa mga barangay. May mga bayad po. Eh kaso nabulgar sila noon. Kaya nag-iba sila ng estilo nila sa pangungurap nila. ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. Hindi lang wala. Talagang pagka nawala na ng pera at na sobra-sobra na inakukurap ng mga yan, kumbaga magagaya tayo sa ibang bansa na mahirap tapos nagkakagulo na. At nagkakagulo na dahil sa mga mahal ng bilihin. Pag lalo pang nagmahal ang bilihin, lagot ang Pilipinas. Hindi pa ngayon ramdam yan. Baka sa susunod na mga taon pa. Very much divided. Mabuti sana ako ang division ay 50-50. Hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Pero yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayong majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung... Siyempre, magtitimpi muna yung mga tao. Dahil may pag-asa pa naman. Yung eleksyon, yan yung pag-asa natin. Pero mahirap na kapag nadaya na yung mga mandaraya na yan. Lagot na. Finish. Sama mo sa Team Suka. Sige lang, sir. Tiis lang kayo. Basta kami, sir, alam namin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. So yan tama. Yan na lang. Yan ang pag-asa natin. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more than 39 years, magpo-40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki, puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Siya naman ay piskal pa noon, naging Vice Mayor nung inappoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron ako inkwentro, pupunta siya doon, makibalita o ano nangyari. Ay, ito sir, ito. So doon kami nag-start nakakilala. Doon kinasala. Yun. Kaya dyan sa ebidensya na yan, tatagal ba naman sila magkaibigan ni Bato de la Rosa kung talagang hindi mabait si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tatagal ba sila ng ganyang ilang years?
Imagine, di ba? Tagal. At si Senador Bongo, tatagal din ba siya sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi mabait yan? 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo, yung tao na yan, for 40 years, nakilala Yes, ko siya. 40 years, di ba? Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Oo, di ba? Ibig sabihin, talagang maganda ang ugali at hindi kurap na politiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya, inalay niya ang buhay niya para sa ating mamamayang Pilipino. Ganyan kabait si Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon po siya, katino na tao. O, di ba? Grabe, ang tino talaga. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nanggagaling sa competent authority. Hindi yan nanggagaling sa local natin. Hindi yan ni-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakaabang na sila, arestuin. Ganyan talaga kasakim, no? Talagang unconstitution ang ginagawa nila. Biro mo, magse-search of warrant nung magwa-warrant of arrest yung PNP. Eh wala namang kautusan ng korte. Grabe, no? Hindi na nila sinusunod ang korte. Sila na ang talagang sarili nilang batas ang ginagawa nila. Hinay ko, bahala kayo, sige. Kawawa ang Pilipinas. Ganito na lang. Totoo yan. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Oo, Sana kawawa. magising. Sa totoo lang talagang kawawa. Pero, hindi sa ngayon. Tandaan nyo, makalipas ng mga 3 taon, kung mga 2 taon, 3 yan, mararamdaman na ng Pilipinas kapag nagpatuloy itong mga to na nakaupo dyan sa gobyerno. Kayong lahat. Pero ako, don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na, kahit kayo'y nagigigilan ng gusto dyan, dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Diba? Wow! Mag-relax lang talaga tayo. At huwag tayong, yan, sinabi ni Senador Bato de la Rosa, malapit-lapit na yung mga yan. Kumagay, pag na-insulto pa yung mga yan, at nagalit, mas lalong hindi pa kumagay, wala na sa batas at illegal na yung mga gagawin ng mga yan. Dito natin makikita yung mga makakaliwa. Kapag ginawa ng gobyerno yan, tingnan natin kung mag-iingay pa yung mga makakaliwa. Ibig sabihin, pag hindi nag-ingay yan, sila na talaga ang magkakampi. Hindi na tayo maniniwala talaga sa mga pinaglalaban ng mga party list niya ng bayan muna. Yung mga party list ng kabataan party list pala. Yun. Dapat magmasid din tayo sa mga yan. Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home!
Maraming salamat! Kaya nga yung pinagsasabi ni Bato de la Rosa, maniwala po tayo. Pero bago mo muna natin i-consider na ang maging madahas, pero isipin muna natin kung paano makakabalik dito si Pangulong Duterte. Yan ang pakay nila dyan eh. Bring him home. Magandang gabi sa ating lahat. At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa Poong May Kapal na sana yung sitwasyon ni Pangulong Duterte doon ay kayang-kaya niyang malusutan yon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Ayan po, napakinggan natin ang boses ni Senador Bato de la Rosa at syempre, napanood natin. Para sa akin ay maging panatag lang tayo na may kasamang dasal. Ipagdasal po natin si Tatay Digong na sana ay maganda ang kalagayan nyo ron. Unang-una, kasi yung kalusugan niya yun yung inaalala ng mga tao. Yung kalusugan niya na kailangan mapanatili ang mga service ng mga medicine para sa kanya. Kaya hanggang dito na lamang po at ipagdasal natin si Tatay Digong. Hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.